Good morning ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, pag-usapan natin ngayon, ito pong ikinakalat ho nila na issue naman ngayon. Bagong taktika ng mga DDS ang mismong sa pagitan na ho ng magpinsan ang tirada naman nila. Parang parang yung kay, sino nga ba yung nagsabi nito? Yung Julius Caesar ba to? No, I don't think so. Yung Veni, Vidi, Vici. Yun. Eh di ba ang ibig sabihin noon ay I came, I saw, I conquered. Di ba yung Veni, Vidi, Vici. So, mukhang ganun yung ginagawa nilang taktika rito. Pasukin nila ngayon tong dalawa. Itong dalawang magpinsan naman, sina SMR at si PBBM naman, ang binabato nila ngayon ng issue ng disunity. Mayroong alitan. Yan, ito naman yun. Tingnan nyo ha. Balita na sisibakin na sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez. Yun, kumpirmado na raw mga kababayan. Ito kumakalat ito rin sa Twitter. Kaya nung makita ko na sa FBI, sabi ko, ilang araw na to itong video na to. I don't know kung nakita nyo na to o napanood nyo na. At si Sandro Marcos ang papalit. Matatandang si Sandro Marcos ang nagpabakante sa pwesto ni Zaldico bilang chairman ng Committee on Appropriations. Alam nyo agree ako ron sa ginawa po ni Sandro na nag-motion o nag-move para i-declare na vacant ang pwesto ni Zaldico. Bakit? Hindi ba, look at what happened. Di ba? Noong nakaraang 2024, di ba? Nag-insertion sila. Meron silang siniksik dun sa budget na nasa 500 billion. Ibig sabihin po, pag insertion, hindi po ito pinag-usapan sa Kongreso during the budget hearing sa Senado at sa Kongreso. Hindi ho ito pinag-usapan sa BICAM. Okay? Isinaksak nila ito sa GAB. Ay nangyari noon, syempre, 'di ba, naireklamo pa nga ang pangulo noon sa Supreme Court Hindi naman ang pangulo kundi yung national budget. Pinipetition pa nila ng mga kalaban. So doon, 'di ba? Mabuti na lang din meron silang isang pinasok pa rito, yung mga kongresista lang din ang may control, which is AKAP. Ang Senado walang access. 'Di ba? Sila lang ang may control. Nakalusot sila doon. Abay ngayon naman 194 billion or 193 billion pesos ang insertion ng mga kongresista sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Could you imagine that? Yeah, that's correct. Science and facts. That's pork barrel. Iniba-iba na lang po ang anyo ng pork barrel dahil po bawal na yung style na katulad ng PDAF na mayroong lump sum money. Tapos sila yung may full control, magdidesisyon. Bawal na yung discretionary. Since 2015 pa yan. So, humahanap sila ng mga paraan. 'Di ba? Kaya nga, naaalala ko ho palagi na sinabi ng kapatid ni FL Lisa sa amin sa BBM HQ, hindi namin kayo pwedeng i-hire lahat. And again, I'm not interested to get hired. Kaya nga walang issue sa akin na nag-apply ako sa sa PCO because I'm not interested. So, yung iba alam ko talaga interesado, lalo yung mga maliliit yung channel na mga kapwa natin vloggers. So ang habol nila kasi alam nilang magbabagsakan ng marami after na matapos ang eleksyon, ang campaign period at mag-eleksyon. So sabi sa amin ni yung bunsong kapatid na FL, magi kayong bantay gobyerno kasi maraming didikit kay Bongit. Yan. 'Di ba? Na sariling interest lang yung gusto nila. At hindi rin naman ako nagtataka na nangyari sa Kongreso. Palagi ho kasing problema talaga yan ng kahit na sinong presidente na magkaroon ng mga ganyan na insertions, mga patago, na kapag ang Pangulo ay hindi marunong magbasa, ibig sabihin hindi marunong mag-review, bagkus magiging rubber stamp lamang siya ng mga ito.
So, dahil po dyan sa nangyari, nakarating nga sa akin, sabi, nagalit po si na PBBM dun sa nangyari. Kasi nahuli niya yung mga insertions na yan. And yet, kaalyado sila. Di ba? Si Saldico, kaalyado ng Pangulo. Aliado ni SMR, ng pinsan ng Pangulo natin. Tapos, may ganong mahuhuli ang Pangulo. That is fucking dishonesty. Tapos magre-resign. Inunahan ni Sandro. Through a motion. Grabing kahihiyan. Kasi naman ginawa nilang mukhang tanga ang Pangulo eh. Ang tanong, anong kinalaman dito ni Martin Romualdez? Di ba? Well, kung may kinalaman si Martin Romualdez dito, magtatanggol niya yan. Hindi nga ho niya hinarang eh. Hindi niya hinarang yung pagpapabakante dyan. At yung kanyang resignation, tinanggap ni SMR. Kaya lang, ang gusto lang gawin ng mga kolokoy, pagbanggain ngayon, etong dalawang magpinsan. Na may hawak ng budget ng Pilipinas at isa sa may pinakamakapangyarihang pwesto sa Kongreso. Ayon pa nga sa balita ay nag-aaway-away na di umano ang pamilyang Marcos at Romualdez dahil sa kaguluhang dala ni Martin Romualdez sa loob ng Kongreso at sa bansa. Ito lang yan eh. Ito lang yan mga kababayan eh. Bakit hindi si Martin Romualdez ang binabakbakan, 'di ba? Nina Attorney Vic Rodriguez. Nina Ungab. 'Di ba? Bakit ang binabakbakan nila ang presidente? Doon sa kasalanan ng technical staff ng BICAM. Na hindi nila napalitan ang tamang pages, hindi nila natanggal yung pang-draft papers na merong mga blanco, merong mga pirma. Bakit napapirmahan kasi nila ito na may blanco? 'Di ba? Tama na gawa nilang malinis yung gab, pero nandun yung insertions. 'Di ba? Tama yung ginawa nila. Walang blanco. Tama na review ng Pangulo, walang blanco. Kaya lang, nakahanap kasi tuloy ng butas na ipang-i-issue itong mga kalaban ng Pangulo. At sa kanya isinisisi, sabi nga pa ng iba, anong klase kang presidente, wala kang alam sa BICAM report. Kaya sabi ko, tanga rin talaga tong mga to. Hirap talaga pagka walang background sa politics eh. Yung hindi marunong umintindi. Kasi nung sa kabilang kampo ho, meron silang vlogger na ang dating content ata noon motor rider. Hindi ho si Banat pa tinutukoy ko, hindi siya. Motor rider, tapos charity works, yung ganon. Tapos magulat ka, nandun na sa SMNI. Sa kanya ko nakita yun yun ang tira niya sa Pangulo. Mariosep. Hindi naman po nakakarating sa Pangulo yung BICAM report eh. Ano yun? Pag may BICAM report, ang Pangulo makiki-review? Responsibility yan ng dalawang kapulungan ng House ng Legislative Department. Na ang 2025 national budget na tinaguriang most corrupt budget of all time. Alam nyo agree ako dyan sa most corrupt budget of all times. Bakit? Ito lang ho yung budget na talagang nahirapan ng Pangulo natin. Dahil sa ginawa nitong mga mambabatas nang idaan ang budget sa Bicameral Conference Committee na pribado, closed door, nagmekos-mekos na sila. Hindi na, sabi nga ni Franklin Drilon alam niyo si Franklin Drilon, ang asawa niyan ay kamag-anak ni F.L. Lisa. At nagkakausapan yan sila syempre ni PBBM. Imposibleng hindi. Naalala niyo ng campaign period? Nang malaman ni PBBM kung nasan sila Franklin Drilon, di ba? Nag-courtesy call siya doon. Pinuntahan niya kung saang restaurant. Then nakakwento niya at nakabiruan niya si Franklin Drilon. Naalala niyo yon? Ngayon, balikan natin ito. Ang sabi niya sa interview niya, ito ang pinakabulok, the most corrupt budget of all times. Kasi hindi na nakilala ng executive department o ng presidente ang kanyang budget. Siya ang humiling nito base sa computation ng mga nasa ilalim niya. Sila ngayon na nagmekos-mekos kung anong gagawin nila rito, binawasan, di ba? Tinapyasan nila. Tinanggal yung budget sa ganito, di ba? Tapos hinahanap pala nila na yung budget na yun
ay mapalutang nila at magamit ito sa kanilang insertions. At yun na nga ho, nakabuo sila ng ako naniniwala ako na yung 194 billion na yun. Hindi lang po yun. Posibleng meron pa because from the words of the past President Duterte at nito ni PBBM, nagkakaisa sila tungkol diyan sa insertions. So, nakapag natingnan nila at meron namang na yung proyektong isiningit, sa tingin naman nila ito ay pwedeng i-justify, ibig sabihin pwedeng gawin dahil kailangan talaga. If they can defend it, then they will. Diba? Pero yung hindi talaga naka-align sa programa ng gobyerno, vinito ng Pangulong Marcos. Sipin nyo, 194 billion. Diba? Doon pa nga lang po sa 125 million confidential funds ni Sara, nauulol na tayo Ito pa bilyones. Diba? Kaya corrupt budget, tutuusin. Ibig sabihin corrupt, hindi po ninakaw. Ha? Binaboy ng mga mambabatas, sad to say. Sino ho mga responsible person dyan? Sina Saldico, sina Grace po. Diba? Mabuti pa nga itong si Speaker Martin Romualdez Kahit sabihin pa nila na sacrificial lamb etong si Saldico, at least gumulong ang ulo. Wala namang kontrol ang Pangulo dyan Mabuti na lang meron siyang anak na nandyan sa Kongreso. Diba? At dahil walang tumutol sa motion ni Sandro, ibig sabihin po nito, mukhang naniniwala yung mga kapwa kongresista na dapat nga pong tanggalin sa committee si Saldico. Kasi he's not serving the interest of the president kung tutuusin. Diba? Kung hindi, kung paano mapagbibigyan yung mga kapritsyo ng mga kapwa niya kongresista. Mali yun para sa isang leader. Anong trabaho ni SMR? Hindi naman niya maisa-isa lahat yan Umaasa lang rin po si Martin Romualdez sa katapatan ng mga committee chairman na mga itinalaga nila. Tama lang naman, nakaalyado mo, may ginawang mali. Gaya nga sabi ni BBM, kahit kakampi ka namin, pagka may mali ka, masisipa ka talaga. Si Chis Escudero, ang dapat talagang i-call out din dito. Ano nangyayari? Bakit nananatili pa rin sa kanyang Finance Committee chairman's bakit tawaging chairmanship babae? Etong si Grace po. 'Di ba? Sila yung mga responsable diyan, yung mga nag-BICAM diyan, mga nagmekos-mekos. At saka yung mga member ng BICAM na lumayas o natulog, nagpabaya habang pina-finalize yung hindi pa napagkakasunduan ng dalawang kapulungan. 'Di ba? Yung mga nauna yung pirma bago diskusyon, yung mga gumagamit ng electronic signatures. 'Di ba? Kaya dapat po ang BICAM natin nakapubliko yan, nakikita, napapanood ng taong bayan. 'Di ba? Nangyaw. Sabihin man natin, okay, malinis, maayos yung enrolled bill. Walang dahilan, 'di ba, para ideklara ng Korte Suprema ito na unconstitutional, in which hindi naman po talaga magagawa ng Korte Suprema yan Na-explain ko na yun sa isang content natin, yung enrolled bill doctrine. 'Di ba? Nang sinasabi doon, kapag ka ang isang panukalang batas ay naipasa na, napirmahan na ng both chambers ng Speaker, ng Senate President, at ng kanilang mga Secretary Generals, ay pinipresume na ng Korte Suprema na nagampanan nila ng maayos ang kanilang trabaho, including yung compliance sa rules. At kung sakali naman daw na hindi po na-comply ang mga patakaran, ang mga alituntunin, kumbaga minekos-mekos di hokus-pokus ang isang panukala katulad ng batas at ng budget, ang remedy daw, sabi ng Korte, amendments. Tama naman ho, di ba? Sabi ni Sir Carlos, yung mga congressman na taranta sa pagdating
nataranta sa parating na eleksyon. Naku, bakit kaya? Tuloy pa natin to. Grabe no, ang laki ng nagbago. Sabi nga nung isang kasama naming vlogger, tinitignan ko balanse naman eh. Ito yung hiningi sa NEP. Ito rin naman po yung BICAM. Tama. Because under the law, hindi po pwede, sa constitution natin, hindi po pwede, di ba Sir Carlos, na yung national budget, yung GAA, lalagpas ang presyo nito doon sa NEP. Pwedeng bumaba yung NEP pagdating sa GAA, pwedeng bumaba. Pero hindi po pwedeng tumaas. Walang ganong kapangyarihan ng mga kongresista at mga senador. Meron silang power of the purse, pero may limitasyon. So saan nila ipapakukunin yung budget ng insertion? Doon sa mga pinutulan nila ng pondo. Diba? Dahil na rin sa bilyon-bilyong insertions sa ayuda na nauuwi rin naman sa bulsa ng mga buhaya sa Kongreso. Nag-uumpisa na rin anyang siraan ni Romualdez si Bongbong Marcos at pinapalabas nito na kagustuhan ng Pangulo ang nangyayaring budget insertions at hindi malayong tataraydo rin ni Romualdez ang kanyang tarantado rin yung naggawa nito eh. Bakit kanyo? Unang-una, hindi naman statement si Martin Romualdez na sinisiraan niya si PBBM. Wala nga siyang reaction doon sa nahuli na 194 billion pesos insertions na isiniksik ng mga kongresista. Malay nyo, baka nga si Martin pa nagtip. Di ba? Ayun, I would like to inform you that my colleagues in the House of Representatives during the BICAM have some insertions and amounting to billions and lots of billions. So you better spend more time during the review of the GOB. Diba? Baka nga si Martin pa yung nagtip niyan eh. Kasi kakaiba yung ano ni PBBM nung nakaraan na talagang plinansya niya yung pag-review, supposedly mapirmahan ng 20, umabot ng 30, 10 araw ang extension. Ay nako. Sana si BBM alang-alang sa pera at Katawa kay part dito teka ha. Pangulo ang nangyayaring budget insertions at di ba? Na pinalilitaw raw ni SMR na na sang-ayon naman daw si PBBM doon sa budget insertion. Bongbong Marcos at pinapalabas nito na kagustuhan ng Pangulo ang nangyayaring budget insertions. Kung kagustuhan ng Pangulo yun, bakit niya vinito? Kung pinirmahan niya yun di ba? Tapos bantayan na lang niya yung pag-release ng pera sa DBM. Ito yung mga nahuli kong insertions sa mga congressman. At dahil siya ang chief executive ng gobyerno natin, siya lang ang may kapangyarihan na magpatupad. Di gagawin niya, tututukan niya. For example, kunwari 20 billion in-insert doon sa DPWH. Para sa sa rehabilitation ng isang tulay. 'Di ba? Pero ang totoo, insertion 'yon. May mekos-mekos 'yan. Pipinturahan lang 'yon, tatanggalan ng konting kalawang, magre-reinforcement, ganyan-ganyan. Tapos didekwatin na ng congressman yung pera. 'Di ba? Kung gawin ng Pangulo, 'di ba? Bantayan niya ngayon sa DBM. Okay, ito yung budget. DPWH, gusto ko ikaw ang tumutok talaga rito. I-report mo sa akin yan, binabantayan ko yan. Di ba? Pwedeng gawin ng Pangulo yun. Na hindi naman siya madadali doon. Ang problema nga binito ng Pangulo Di ba? Na-veto ng Pangulo yun 194 billion. At hindi malayong tataraydo rin ni Romualdez ang kanyang pinsana si BBM alang-alang sa pera at kapangyarihan. Grabe. Ay nako. Sabi nga ni Sir Tony, pinag-aaway ng mga gunggong si SMR at
PBBM. Ngayon, sa sobra nilang desperadong galaw at upang divert ang issue kay Sara, correct. Actually, bago pa yung magkaroon ng rally nung nakaraan, nung impeach Sara, ganyan, napuna na yan nila ng mga kasama namin, sina Mami Peng. Ay, hindi na pala Mami Peng ang tawag sa kanya ngayon, may bago. Carclay, ano nga yung tawag kay Mami Peng na bago? Ano mahal na Reyna yata yun. Basta meron. Yan, sila yung nakapansin na loko-loko tong mga to Ano to? Pinag-aaway nila si SMR at saka si PBBM. Diba? Mga ginaganon-ganon nila, mga intrigador. Pero sa ngayon, wala naman talaga mga pagkakatiwalaan ng Pangulo eh. Diba? Bukod sa kanyang asawa, bukod sa kanyang pinsan dyan sa House of Representatives, ayun, Mayora Peng. Okay? Ng Selda 14. Ayan na. So, wala na hong Mami Peng. Palitan mo na yung logo mo. Mami Peng. Lagay mo na Mayora Peng ng Ba't Selda? Selda 14. Ayan. Shoutout po kay, Mayora Peng. Di ba? Angas sa Stig. Ay, nako, mga DDS ang Akala ko nga hindi puputok tong issue na to. I mean, hindi kakalat. Di ba? Kaya lang wala, umabot na ng FB. Sabi nga ni kanina si Lori Fajardo, Lori ba 'yon o si napanood niya to sa Facebook, nakita niya. O si Gemma pala, Ate Gemma, ang nakakita nung video na 'yon. No. Nakikinig pala si Mami Peng, Buti hindi ko tinawag na Haring Peng. Nako, pinag-Mami Peng hindi na nga po Mami Peng Ito na nga po yung bago niyang pangalan. Okay, sinabi niya na rito, wala na. Diba? Mayora na po, Mayora Peng ng Selda 14. Okay? Okay, so, tsaka isa pa kailan lang, di ba merong ako may nakita nga akong picture na isang event na kung saan magkakasama sina PBBM at saka si Martin Romualdez, si FL Lisa, at saka yung isang inisyo nila nung nakaraan na tawag dito yung asawa ni Don Zulueta. Di ba? Ginawa ng issue nung nakaraan 'yon. Magkakasama sila. Sabi nung mga DDS doon ayaw pang aminin na wala na sa pwesto, natanggal na raw. Hindi lang nila nakita kasi kasama ng Pangulo kaya tanggal na raw sa pwesto. Ngayon biglang nakita sa video sa isang mga pictures din ng isang event, magkakasama sila. Isa pa, nung kasagsagan po ng issue dyan sa budget na yan, wala sa Pilipinas si Martin. Nasa siya, overseas. Merong isang event doon na para yata sa mga parliamentarians yun. I'm not really familiar. Pero nakita ko nandun siya sa abroad. So paano nga naman makakasagot yun? Paano nga naman makakasama ng Pangulo? Nasanay lang kasi itong mga DDS na nakikita lagi siyang kasama ng Pangulo sa mga events. Nung hindi na nila makita, perfect chance na tingin nila para ito palitawin na may gap na yung dalawa. Ang nakakatawa yung sabi kanina, di ba? Kumpirmado na raw. Wow, sino nagkumpirma? Di ba? Mapapalitan na si SMR. Wala naman kasing ibang makapagpapalit sa kanya dyan sa Kongreso kung hindi rin po itong mga kapwa niya mga kongresista, not the president. Si Sandro nagawa niyang mapabakante, mapaalis sa pwesto etong pa-resign na si Saldico ay dahil kasi isa siyang kongresista rin. Pero ang Pangulo walang kapangyarihan sa House of Representatives. Impluwensya lang po pwede, literal yan. Di ba? Pero yung sabihin mong siya yung magdidikta, alam mo ganun kapangyarihan ng Pangulo. Pag merong isang vlogger na nagsabi niyan, maliwanag lang yun. Hindi ko kapani-paniwala yun o hindi siya familiar. Di ba? Yan ako. Ano naman kaya susunod nilang tirada rito?
Mas matalino naman si FL kaysa kay Sara. Oo naman. Professor yun ng law eh. Nasa World Economic Forum. Sa Davos. Nandun si SMR. Yan. May email nga ako noon nung sa Davos kasi nakasubscribe ako ron. Sabi ron, you might have missed this. Yung isa pa, what's happening now in Davos? Tapos doon ko nakita, nandun nga ang si Martin Romualdez. Thank you, Hercules Wing. Sabi niya, issue din ng DD shit sa sex education. Kaso edited ang video tungkol yun sa kung paano natin educate mga kabataan dahil karamihan bata pa may mga anak na. Nga ganun. Ewan ko ba bakit ang hilig nilang hindi nila ang hilig nilang mag-edit no mapalitaw lang na pangyayari mga talaga. Kahit na nabubuking sila, napapahiya, talagang uulit-ulitin lang nila. Ang tanong, bakit po ganun katigas ang bungo ng mga yan? Di ba? Bakit ganun? Hindi tinatablan ng kahihiyan. Unang-una, troll account. Di ba? Yung gamit. Pangalawa, bukod sa troll account, mukhang may bayad, Ito pa ulit-ulit. Science and facts. Correct. There is a principle of separation of powers between executive, legislative, and judiciary branches of the government. Tama. Diba? Yan yung basihan doon sa sinasabi ko kanina na kung bakit mababasura lang yung petition for certiorari and prohibition ni Naungab. Pinare-review nila ang desisyon ng Pangulo na pinirmahan ang GAB. Tapos, yung para pagbawalan din ng Korte Suprema na i-implement ng Pangulo yung national budget. Nang sa ganon, tayo po ay mauwi sa yung reenacted budget. Actually, kahit naman ma-declare yan ng Korte Suprema na unconstitutional, kahit naman na magkaroon ng prohibition, nonsense pa rin yan eh. Bakit? In just a matter of time, makakapag-produce din po ang Kongreso at Senado ng national budget. 'Di ba? Kung iniisip nila na